Ang mangyayari is, gagawa ko ng mga diskarte na sa akin lang. Hindi yung galing kay Lord. So, ang mangyayari, pag nag-fail ako, mapuprostrate ako. So, ang sasabihin ko, ay, bakit ganun? Tapos, hindi ko rin, kapag nag-succeed naman ako, hindi ko rin mabibigyan ng glorification si Lord. Kasi, sasabihin ko, ang galing ko. Kasi, nagawa ko yun. Diba? So, napakahalaga na yung purpose ng Lord is makita ko or malaman ko. Kasi, yung sa meditation ko nga, ang bigla kasing nagsabi doon na, are you living with awareness? Are you aware of the purpose nga ng Lord? So, yun, doon na-question na, aware ba ako na I'm living with the purpose ng Panginoon sa akin. So, ngayon, glory to God, at na-anuhan ko naman siya, nalakaran ko naman siya. Yun naman ang tinatahak ng buhay ko ngayon. Hindi yung buhay na wala ang Lord. Kasi, yun nga, kung hindi ko alam yung purpose ng Lord, malamang wala din ako dito ngayon. So, yun lang po. Sa buhay. At naayon din sa purpose ni God sa life natin. Kasi for my age, siguro mga past 30s, parang hindi ko pa alam kung ano talaga yung purpose. Mahalaga lang yung sa family, about yourself. Without faith, yung parang walang pinapaniwalaan. So, yun. Mahalaga talaga yung purpose para sa atin. Dapat nating malaman nang maaga ba? Para mas matiwasay yung pamumuhay, yung may peace, aware sa mga nangyayari ba? So, yun lang. Thank you. Next. Sabi ko sa sarili ko, pag tuwing naghuhugas ka ng plato, naglilinis tayo, lang yung kausap yung sarili ko, di ba pag nag-bridge ka, kunyari pag ikaw inasay ni pastor, kinakausap ka, di ba sabi, kahit sa school, pag nag-report ka, kausapin mo yung sarili mo para makapagmukha mo. Kausapin mo yung sarili mo sa salamin. Pero parang pag ganun kasi sa akin, nadidistract ako. Kaya nasanay ako na kausapin ko yung sarili ko. Sabi ko, Lord, anong purpose mo? Ba't di mo ko pinaalis, Lord? Sabi ko, ginawa ko naman lahat, Lord. Amen. Sabi ko, Lord, ano bang gusto mong gawin ko, Lord? Ang kaya sa ganun yung paunti-unti niyang sinasagot, sabi niya sa akin, makakaalis ka. But not this time. Amen. Sabi niya, uwi ka muna ng Pilipinas. Kailangan mo na makita tatay mo. Sabi ko, ito pala yung purpose niya. Sabi niya, your father needs you. Yun yung nakita niya sa akin. Sabi ko, Lord, meron pala talaga akong purpose na. Binigyan ka pala talaga. Totoo pala talaga na bibigyan ka niya ng authority. Authority to heal sick. Grabe, sabi ko, grabe. Doon ko napatunayan na totoo pa talaga yung salita niya. Yung purpose natin na hindi lang yung sa labas ka lang, maghanap ka ng pera, puro pera. Kasi ang dami namin yung tutulad yan sa member namin, sa mga namin na mga kaibigan namin, pag inaya namin, punta ka dito, sama ka dito. Hindi pwede, kailangan natin mag-ano ganito, meron tayong quota, ganyan. Sabi ko, parang ang na pala sa, napakinggan mo yung ibang tao pag ano. Sabi ko, grabe talaga, pag pera lang talaga, sa utak. Wala sila sa buhay. Kaya napaka-importante na malaman mo yung purpose mo sa buhay. Yun lang. Ako yung purpose ni sa akin. Sige. Sorry. Sabi naman ang purpose ko, na purpose na sa akin. Kasi nung hindi ako nag-upload, hindi ko na yung purpose ko sa mga bata. Na hindi ko sila mapagpagtapos. Yun, walang gabay sa akin ng Panginoon. Yun lang. Ako naman, purpose sa akin, kasi 5 kami magkakapatid. So, parang ako lang yung binigyan ni Lord ng makapunta na. Since yung kapatid ko panganay, nag-abroad din, pero hindi ganito sa akin na, parang nagloko din siya. Pero ako yung, parang medyo nagkaroon ng financial na, nakatulong sa mga kapatid ko. Siguro yung naging purpose sa akin na, ang dami kong in-apply na bansa. Pero hindi ko to pinlan na Hong Kong. Wala talaga. Kasi ang nilagay ko lang sa manifesting ko, Middle East. Pero dito ako pinalad. Siguro ito yung purpose ni Lord sa akin. So, nakatulong sa mga kapatid ko. Tapos ngayon, nakakuha ng bahay. Ito yung, talagang pinagdasal ko araw-araw. Yun lang.
purpose na sa daming about dito sa atin. Ang daming nagyayaya na sa akin sa mga church, pero parang ito yung binigay na purpose na Lord na dito ako mapunta. Kaya, oo, sa totoo lang. Doon nga sa amin, katabi ko yung church. Never akong walking distance lang. Tapos, dito nga, di ba, maglalakad ba ako. Pero parang wala sa akin yung loob ko doon na doon ako. Dito talaga yung purpose ng life na pupuntahan. Okay lang. Anong ni Pastor? Yung purpose mo na without God? Hindi, gaano kahalaga Gaano sa'yo? ka-importante? Gaano kahalaga sa'yo yung layunin? Yung purpose? Huwag mo na sa Bible. Wala mo na sa Bible. Yung Para, personally sa'yo. In my personal lang, ang para sa akin, yung kung gaano sa akin kahalaga ang purpose or even without through Bible na babase tayo. Mahalaga kasi, without, pag may purpose ka kasi, ang purpose kasi, it means like planning Parang nakatugon din siya sa planning. Pag wala kang plano, hindi mo makikita at ma-assure na, ito ba talaga yung dapat? Ito ba yung dapat nating gawin? O ito pa talaga yung para sa akin? Di mo siya makaklaro na it as a purpose para sa'yo kung walang plano. So, ang purpose, kakibat ng plano. Pero kung titingnan natin na para sa akin, ang napakahalaga ng purpose is, katulad natin, bilang mas magulang na tayo, kapag hindi tayo nagplan ng kung ano ang magiging buhay ng anak natin, hindi tayo tatayo na paplanuhin natin na kung ano dapat gawin, dapat within this year, within this next 2 years, and the next future, dapat mabago yung buhay nila. Kasi kung naging buhay natin pangit ngayon, dapat we need to change. For example, babase na natin in through Bible. I walking without faith before. Even as a Roman Catholic, sabi ng nanay ko, magdasal ka lang. Tinuturuan lang kayo magdasal. Which is dadasal. Pero, ang nakagisnan ko, parang kulang. Kaya, kasi pwede, pag Katoliko kasi, hindi ka, okay lang kahit di magsimba, kahit di manalangin, di ba? Parang umayon ka na lang sa sarili mo, depende ka na lang sa buhay mo. So, that's why, kaya, mas maraming young people na nagugrugi ang buhay. I'm a living testimony na, grabe. Kaya sabi ko nga, Lord, kung noon hindi pa kita nakikilala, wala akong relasyon sa'yo, minahal mo ko, naging tapat ka sa akin, hindi mo ako pinabayaan, what more kung mas ilalapit ko sa'yo yung mas magkakaroon ako ng relasyon. So, that's why, kaya, lahat ako, testimony din ng buhay, pamilya namin na walang, may Diyos kami, alam namin may Diyos, pero wala kaming relasyon. Ang buhay namin, hindi broken family, pero masasabi kong broken family, kasi my mother is a battered wife, even us na mga anak. Ako sa pamilya namin, panganay ako, pero ako yung nag-suffer. Ako yung nagdala ng parang ambigat. Kaya siguro ganun yung naging direksyon ng buhay ko na. Nagkaroon ako ng asawa in 3 times. Parang hindi ko deserve, pero parang ambigat. Kaya sabi ko, Lord, kailangan mabago ko yung buhay without knowing na kailangan sa'yo lang talaga. Kasi through our faith, talagang nabasa ko din sa na parang na-apply ko na sa buhay ko. Hindi man mangyari sa'yo yung mangyayari na maganda ngayong araw na to or ngayong future mo, in your bloodline, it will be happen. Yan ang pangako ni Lord. Amen? Thank you.